Mga lods, meron akong gagawin isang cooling fan. Ito ay ang issue ng nasabi ng customer sa atin ay hindi po gumagana yung kanyang cooling, yung palamig. So para malaman natin, isaksak natin. Ayan, naka-plug in na. Pindutin natin yung kanyang power. Gumana naman. Merong ilaw doon at dito. Tapos pindutin natin yung timer, gumana naman. Pindutin natin yung kanyang speed, gumagana din. Pindutin natin yung kanyang oscillation, gumagana din. Ayan o. Gumagalaw yung kanyang tinatawag dito, ito yung kanyang direction ng hangin at meron naman hangin. Umaandar na siya. So itong kanyang cooling, ito. Pindutin natin itong kanyang ano ito, yung ionizer at mode. Pindutin natin. Ayan, gumana naman. Tapos itong mode, ayan, gumana din. Pero itong cooling ang wala. Okay. So yan yung kanyang issue. Yung kanyang cooling button ay hindi nagre-response. So yan yung gagawin natin. Bago natin ipagpatuloy, kung hindi ka pa naka-subscribe, subscribe na po. At kung hindi ka pa naka-follow, follow na rin. Shoutout sa lahat po. Lalo na po kay EXL BinTV at kay Kuya GD Katatak. Ayan, at sa lahat po ng ating mga manonood dyan, shoutout, maraming salamat sa support. Okay, ito yung kanyang remote, pero wala itong battery. Shoutout kay X44 sa may-ari ng electric fan na ito, ng cooling fan. So para mabuksan natin dito, ito yung i-repair natin. Hindi na tayo magbubukas ng buo, ganito lang. Buksan natin ito. Tapos hatakin natin ito. Ayan. Pagkatapos balik natin. Tanggalin po natin yung kanyang screw. Dito, ito may screw na 6, tsaka ito. Tanggalin ko lang po yan. Pause natin. Yung kanyang screw, yung butas ay 6, pero yung screw na nakuha ko ay 4 lang. At siya nga pala, kaya natin tinanggal ito, yung kanyang screen or filter, dahil kapag ka nakalagay ito dito, hindi po natin matatanggal itong kanyang takip. Yung back cover, hindi natin matatanggal ito. So tanggalin natin, dahil natanggal na natin yung mga screw, saka natin ito makukuha. Okay. Para makuha natin itong takip, meron siyang 2 screw. Ito, tanggalin ko lang yan. Natanggal ko na po yung 2 screw. Kaya ko pinutol-putol yung video natin kasi maliit na lang po yung space ng ating phone memory. Okay, ayun. Ang pagtanggal nito is itulak lang natin papunta sa likod. Ayan, pag natulak na, ito na siya. Ayan, ibaba lang natin kasi ito yung re-repairin natin, itong switch. Tanggalin lang natin ito dito sa socket. Ayan, natanggal na natin. At ito yung titingnan natin. Kung makikita nyo, ito merong mga paa. Ito, ang bawat 4 na paa ay tig-isang switch. Okay, ngayon para malaman natin, kuha tayo ng tester. Ayan, o natin sa continuity test. Okay, hindi makita. Ayan. At i-zero natin yung tester natin. Pagkatapos ay pindutin natin yung, hindi na natin pakialaman yung iba kasi ang cooling button lang naman ang hindi gumagana. Pindutin natin ngayon, out i-tester natin ngayon, ito ay magkadugtong ito. Ayan, at ito din. Yan. So itong dalawa, ito yung magkukunta kung pag pinindot natin. Ayan o, wala. Diba? Walang reaction. Ayan o. Yung iba, subukan natin. Itong gumagana. Ayan o. Diba? So ang gagawin ko dyan is papalitan lang natin itong kanyang cooling button. Ito. Yan, papalitan lang natin kasi ito yung hindi gumagana. Painitin ko lang yung aking soldering iron at kukuha po ako ng tack switch. Okay, so ito na po. Meron na tayong tack switch at napainit na natin yung ating soldering iron. Kukuha tayo ngayon ng tack switch na merong 4 na paa at ito po ay genuine parts dahil ito po ay tanso. Magandang klase itong ating tack switch na nabili. Ito. Susubukan kong hanapin yung link at ibibigay ko sa inyo yung aking binilhan. Alright. Ito yung tack switch na ating ipapalit. Ito po ay tanso. Ulitin ko, tanso, magandang klase. Ayan, 0. Kahit isang taon pa na stock ay hindi kinakalawang. Ngayon, tanggalin natin itong cooling button. So, tanggalin natin itong screw na 4. Bago ko nga pala tanggalin yung 4 na screw, 2 pa lang yung natanggal ko.
ipapakita ko sa inyo yung pagtanggal ng hinang at yung pagbalik natin mamaya. Okay. Inayos ko lang yung aking phone para ma-zoom in natin at mailapit sa inyo para makita nyo ang aking gagawin. Ngayon, tanggalin natin sa pamamagitan ng ating desoldering tool. Sana makita yung ginagawa natin. Tanggalin na natin itong dalawang screw pa na natira. Kaya ko siya tinanggal kaya ko siya dinisolder bago ko tanggalin ang screw para po makakilos tayo ng maayos. Ito, natanggal na natin. Ibalik na natin ito. Bago natin ibalik, linisin natin yung dumi-dumi dito. Ayan. Yan lang kasi yung sabi ng may-ari na yung cooling button ay hindi gumagana. So, linisin muna natin ang butas kasi medyo kulay brown po siya. Ibig sabihin may moisture. Okay, ito ilagay na natin itong brand new na tack switch. Ayan o, pareha sila, hindi makita. Ayan o, pareha sila, hindi pala makita yung ginagawa natin. So makikita nyo naman ito brand new, ito luma, at nandun yung sira, hindi makita. Ayan, dyan yung sira. So ihinang natin ito, ibalik natin siya dyan. Okay, at hinangin natin. So na yun, ito. Ayan. Okay. Adjust natin. Ihinang natin siya dito. Idiin muna natin. Lagyan natin yung dalawang paa ng hinang. Tapos itulak natin dito. Ayan. Para lapat na lapat. Pagkatapos ay ihinang natin dito sa dalawa pa. Okay. So ayan na. Hindi natin gagalawin yung iba. Balikan natin yung screw. Naibalik ko na yung lahat na screw. Ngayon, ipaakyat natin yung ating phone, or hindi na, dito na lang. Subukan natin. Hindi lang makita yung kanyang numero. Ayan, kita na. Pindutin natin ngayon ito, yung cooling button dito. Ayan o. Okay. So, yan lang po ang ating sira. Ibabalik na natin ito. Inayos ko lang yung aking camera. Ibalik ko na siya dito. Okay. Ibalik na natin. Ito, ay ibalik din natin yung kanyang takip. Hindi ko na po itinisting kasi gumagana naman lahat ng itinisting kanina. Ang problem lang ay yung button hindi gumagana kasi nung pindutin ko ay hindi nagko-connect or no contact ang tack switch. Ayan. Madilim, hindi kita. Ngayon ibalik na natin ang takip. So ito, ibalik ko din. Ibalik ko lang po yung apat na screw. Ito dito, ibalik ko lang. Naibalik ko na yung screw. Balik natin yung screen or yung kanyang air filter. Okay. Plug in na natin. Ayan, naka-plug in na. Hindi nyo lang makita ang outlet. Power on na natin. Ayan, naka-power on na. Pindutin na natin ngayon yung calling button. Ayan o. Walang tubig yan. Pagka ganyan, nag-alarm. Ibig sabihin walang tubig or walang yellow. Tubig na may yellow. So, lagyan natin ng tubig na may yellow yan. Bibili muna tayo ng yellow. Okay mga lods. Para po maibigay natin ang maiksing detalye ayon sa ating actual dito na ginagawa. Ito po yung butas. Yan po yung pinapasukan ng tubig. Kasi ilalagay dito yung tubig at saka kunin natin yung remote, ilagay natin dito sa mesa muna. Dito nilalagay yung yellow. Dito, hindi makita. Ayan, dito nilalagay. Ilalagay natin yung tubig dito sa taas. Okay. Hindi makita yung ating ginagawa. Itinaas natin yung ating phone para makita yung ating sinasabi.
dito natin nilalagay yung tubig. Tapos papasok dito sa may butas. Dito, papasok dito yung tubig. At pag may tubig na doon sa loob, lalagyan natin ng yelo dito sa kanyang lalagyanan. At saka, yun nga, nakita natin kanina, pag walang tubig or walang yelo, ay nagbibip yung kanyang cooling kasi wala siyang palamig, di ba? Dahil meron po siyang submersible pump doon sa ilalim na siya pong nagpapaikot ng tubig, or baka meron siyang ilisi doon kasi hindi natin binuksan natin pero hindi na natin tiningnan. Pero yung nagawa ko na una ay meron siyang submersible na pump, yung parang ano lang siya, parang aerator na yung bumubula-bula siya para po pagalawin yung tubig para magkaroon ng bubbles at para mahigop ng ating fan palabas papunta sa atin. So yan yung lalagyan natin muna ng tubig. Lagyan ko na siya ng tubig. So dito pala dumadaan yung tubig dito sa butas na ito. So may hose yan, kanina kung napansin nyo may dalawang hose pababa. So dito natin ilalagay yung tubig. Yan o, isang pitcher na tubig ang nilagay natin. Ngayon tingnan natin dito. Ayan, meron na pong tubig sa ilalim. Lagyan natin ng yellow or ice. Ito po, ilagay natin sa ilalim doon. At napakahaba niya, pipisain muna natin. Or hindi ko na pipisain, subukan natin, pero parang hindi kakasya, di ba? Hindi siya kakasya doon. Yan o, hindi. So babaliin natin to, mahaba. Okay. Okay, ito na. Pinutol natin siya. Ilagay natin doon sa loob. Ayan, kasama na yung plastic. Kasi pwede naman makuha yan ng plastic. Dukutin lang dito pag natunaw na yung ice or yellow. Okay, so ikutin natin yung fan. At paandarin natin yung power. And then pindutin natin yung cooling. Yan o, meron ng hangin. Tapos yung kanyang oscillation, or ito yung kanyang directional, or siya yung nagpalipat-lipat ng hangin. Pindutin natin. Ayan. Tapos yung kanyang tawag dito, yung speed, okay lang yan. Tapos pindutin natin yung kanyang cooling. Oh, bakit? Nagbi-blink. Parang kulang pa sa tubig. Kasi yan yung kanyang tunog pag kulang sa tubig. So lagyan natin ng tubig muna. Lagyan natin muna ng tubig. Dalawang pitcher na yung nilagay ko na tubig. So, tingnan natin yung kanyang instruction. Basahin muna natin. Okay. So dinagdagan natin ng isang pitcher. Dalawang pitcher na tubig yung ating nilagay. Kanina nung isang pitcher pa lang yung nalagay natin. Pitcher kasi Tagalog tayo. Sa English pitcher. So nagbibip siya nung pinutin natin yung calling button. Ngayon, dinagdagan natin ng isang pitcher na tubig. Kaya baka nakalubog na yung kanya submersible na pump. Kaya siya, tingnan natin kung okay na. Ayan. So hindi na siya nagbibip. Ibig sabihin, pag nagbip, huwag nyo nang ituloy. Dagdagan nyo na yung tubig. Ito yung kagandahan sa mga digital at mga programmable. Dahil po, pag merong error, ay meron kang maririnig na mga beep. So ayan na, nilagyan na natin ng ice or yellow. Dinagdagan natin ng isang pitchel na tubig, so dalawang pitchel na, at ayan na siya, ay okay na. Sana po ang video natin ay nakatulong. Wala namang problema yung motor, wala namang problema yung kanyang submersible na bomba sa ilalim o sa loob. Ang problema lang ay yung button na hindi gumagana dahil po sa tack switch na no contact. So simple lang yung trouble, pero pag hindi mo kabisado or pag hindi natin alam at hindi natin pag-aralan yung gamit, ay mahirapan tayo kasi sa pagbukas lang mahirap na dahil mayroong mga secret. Hindi mabuksan kung hindi tatanggalin yung screen. So ayan siya. Ngayon, nakita natin, ayan o. Kaya pala, meron siyang dalawang hose pababa. Dahil po, pag kulang ang tubig, hindi po aakyat itong, ayan o, ito. Hindi magbubumba. So ayan, makikita natin umakyat yung tubig. Tapos may butas pala dito sa sahig ng ating nilalagyan ng tubig. So ibig sabihin na itong tubig ay umiikot, pumunta sa taas, tapos bababa. Kaya siya nahihigop ng ilisi palabas para magkaroon ng lamig. Yan po yung kanyang operasyon. So dahil hindi na siya nag-beep at umaakyat naman yung tubig, tapos malamig na po yung lumalabas na hangin. Para ka palang naka-aircon dito, dagdagan natin yung speed para madama natin yung kanyang lamig. Okay, ayan na. So nakita nyo na, tanggalin natin yung cone. Ayan, para makita nyo yung kabuuan, ayan o.
Ayan, dyan pala lumalabas yung tubig. Kaya kung walang tubig, wala siyang mahihigop. So nag-a-alarm yung kanyang cooling button. Pag napindot natin, mag-a-alarm siya, mag-warning na may error. So pag walang tubig, nagbibip. Kaya huwag nyo nang ituloy para hindi masira yung ating pump sa ilalim. Tinatawag po yung submersible na water pump kasi nakalubog po yan at waterproof. So nahirapan ako mag-pronounce kasi itong ngipin na ito, mahirap gumamit ng artificial ng ngipin. So ayan na siya at nararamdaman ko na yung lamig, parang naka-aircon na tayo. So yan na po yung ating video ngayon tungkol sa itong cooling fan. Okay, mahirap pa yung ating phone ay nahirapan mag-adjust. So kung nagustuhan yung video natin, pa-share at huwag kalimutang mag-like. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na po at follow na rin sa atin. So maraming salamat, mabuhay ang lahat, God bless, bye bye.